What's up mga idol? Welcome back to my channel. So, sa video natin ito, quick review lang natin yung bagong labas na 2025 ADV 350. So, ito yung official video niya na nilabas sa Europe pa. So, ito kasing ADV na to, may kamahalan na. Higher CC na siya ng ADV. So, i-play muna natin. Angas, di ba? Hanap tayo ng isa pa niyang ang gandang pogi. Tapos sa personal yan mga lodi, sobrang laki niyan. So ito yung mga features ng Honda ADV 350 2025 mga lodi. So equipped na siya ng Honda Road Sync and Multifunction. So, na rin siya, road sync. May emergency stop signal na rin siya mga lodi. Tapos, all LED lighting and auto winker cancellation. Yan yung mga features niya. Tapos, Honda Smart Key. Keyless na rin siya mga lodi. Tapos, yung box niya is kasya yung dalawang half face na helmet. Tingnan nyo. Yan. So, ang laki ng compartment niya. Tapos, yung windshield niya is hanggang 133mm adjustable. In 4 steps siya. Kung yung ADV 160 is hanggang 2 step lang. Ito, 4 steps to yo. 4 na siya, adjacent. Tapos 5-inch full color TFT meter panel na rin siya mga lodi. Sobrang linaw ng instrument panel niya. In console box with USB charger. So yung pinaka bulsa niya sa harap, may Type-C USB port na rin siya. Yan o. Yan. Parang dun sa ADV 160 din. Pero ito mas maangas yung pinaka-design. Tapos, dual channel anti-lock braking system. EBS na mga lodi. 333cc 4-stroke 4-valve. Single overhead cam liquid cooled ESP engine. Kaya matipid na rin sa mga lodi. Itong ADV 350. Sub-tank rear suspension, ganun din, Showa, yung rear suspension niya, yung dual shock rear suspension niya. Tapos, upside down front fork. So, upside down front fork to mga lodi. So, ganyan, no? Mas mahaba yung yan, yung pinakalaro, yung play ng shock niya. Kasi upside down front fork na siya. So, yung SRP nito is 306,000 pesos. So, may dalawa siyang variant. May black and red. Mga lodi. Yung SRP niya is 306,000 for 350cc na scooter adventure bike.
So, yun yung ano dun, pinaka presyo niya. So, sa akin naman, pagka kukuha rin lang ako ng ADB na higher CC, siguro for practical, kung gusto mong makadaan ka ng expressway, pag-ipunan mo na lang yung ADB 750. So yun yung susunod nating tatalakayin mga Lodi. So may dalawang kulay na yung ADB 350 2025 at kalalabas lang, fresh from Europe pa. Hindi siya Indonesia, Europe mga Lodi. Kaya sobrang solid yan. Tapos nakita ko yung mga review niyan. May mga review niyan eh. Ang laki talaga sa personal niyan, yung ADB. Nandito yung mga review. Pero hindi natin pwedeng i-play kasi baka maka-copyright tayo ng may-ari niyan eh. Yung may-ari ng video. So, check natin yung ano niya, seat height. Yung seat height niya is 795 millimeter. So, sa akin ang height ko kasi is 5'9" mga Lodi. So, tip 2 na ako dyan pagka ganyan 795 millimeter. Kasi yung ADB natin is mas mababa kasing ano nun eh, seat height ng ADB. Pero ano na eh, medyo ano na yung ano natin, tungkod na rin yung paa natin. Mas lalo tong ADB 350 na to, masyadong mataas na. So ano na yan, tungkod na yung ano natin, paa natin dyan. So sa akin, hindi siya pang daily. Mapapagod ka dyan pag traffic. So yun lang sa akin, practical wise, pag kukuha rin lang ako ng ADB 350, ano na lang ako, mag-iipon na lang ako para sa XADB 750 para makakadaan ako sa expressway. Tapos hindi ako bitin sa yun nga, sa bilis. Kung yun lang din, kung ganun din lang yung price range niya, nasa 300,000 plus, so mag-ADB 750 na ako. So that's it for this video mga Lodi, sa ADB 350. I-play natin ulit. Yan o, sobrang pogi. Ang angas nung kulay red.